people mamayang hapon. Tama ba, Brother Daryl? May Joy Fellowship. Yan ho ay Jesus Christ Baptist Church. Dati online no? Ngayon offline. Youth Fellowship. Kaya Joy Fellowship. So mga young people, please be present at kayo rin ay maghahanda at magpa-practice ng inyong aawitin sa darating na youth conference. So yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Oh, by the way, salamat ho sa ating mga ladies na nagiging active, na dumarating ng maaga, nagpe-prepare ng ating mga kailangan para sa ating break time. Very much helpful po yan. Gusto kong i-request, sa tingin ko ho, magiging mahusay ang mga ladies dito. Ang ating hong restroom, yung ating mga CR ay bagong renovate. Pero yun pa lang nangyari. Pero tingin ko maganda kung meron, minsan may mga konting pictures, konting mga verses, konting design sa madaling salita, at baka mas mahusay ho yung huwag nyo namang gawing masyadong baka magmukhang kapaskuhan yung CR natin. Yung simple lang na kaaya-aya. Kung gusto niyo, kung meron kayong mga natatabi o mga hindi nagagamit sa bahay kaysa magpundar pa tayo. So kung meron lang, pwede nyo pagplanuhan, pag-usapan mga ladies para sa men and then para sa CR din po ng mga kababaihan. So muli, yun ho ay another opportunity para gawin ho para sa ating church. Ngayon sa daling ho ito, tayo dumako sa paghahanda sa pagsamba. At ito ho ay ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin at maging handa tayo sa pagsamba sa ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Let us pray. Manalangin po tayo. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. O Diyos, sa dakila mong kabutihan, sa iyong dakilang kapangyarihan, at tunay ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, nagsusustento, Panginoon, sa lahat ng iyong nilalang. Utin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, at nakakamangha, O Diyos, maging sa mga tao na patuloy na nagre-rebelde, patuloy na hindi nananampalataya at namumuhay sa pagsuway sa iyo. Panginoon, nananatili ka nagsusupply ng mga pangangailangan. Kamangha-mangha, O Diyos, ang iyong kabutihan. Lalo higit, as we have studied this morning, Panginoon, kamangha-mangha ang iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siyang maging pampalubag-loob para sa aming mga kasalanan. Kagaya ng nabasa namin sa iyong salita, siya ang aming katwiran. At siya lamang ang tanging dahilan kung kaya't kami ay nakakalapit sa iyo. Siya lamang ang tanging paraan upang kami ay pwede makapag-alay sa iyo ng aming pagsamba. O Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. At nawa, Panginoon, ang aming mga buhay ay maging palamuti sa Ebanghelyo. Na ang aming mga patutuo, Panginoon, ay maging instrumento mo upang ang mga iba pang tao na wala sa pananampalataya ay malapit sa aming Panginoong Jesus. Lord, ngayon sa daling ito, sa aming paghahanda sa pagsamba, saliksikin mo kami, Panginoon. Lord, hindi lamang ang gawa ng aming mga kamay, hindi lamang ang lakad ng aming mga paa, kundi, O Diyos, maging ang mga salita na lumalabas sa aming bibig. Lord, maging ang mga kaisipan at mga nasain, Panginoon, na maaaring hindi ayon sa iyong kalooban at sa iyong kabanalan. Patawarin mo kami, Panginoon. At muli kami tumitingin kay Jesucristo lamang sapagkat sa Kanya lamang mayroong kapatawaran ang aming mga kasalanan. Ngayon, Panginoon, habang kami ay magsisikap sa biyaya mo na sambahin ka, nawa, O Diyos, masumpungan mo na ito'y maging tunay na pag-aalay ng aming mga sarili sa iyo. Ng aming pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, pagbabasa at pangangaral ng iyong salita. Nawa ang lahat ng ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan. Muli, O Diyos, ikaw lamang ang maitaas, kami ang maibaba. Ikaw pong patuloy na magligtas at magpabanal sa iyong mga mananampalataya. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon.
Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which wert and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide, though the eye of sinful man thy glory may not see. Holy, thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Tayo po iwan natin na tayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Purihin natin ang nag-iisa at tunay na Diyos. At para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 4. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Kaya nga dahil napapalibutan tayo ng ganoon karaming mga saksi, iwaksin natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin, at takbuhin nating may pagtitiyaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Ituon natin kay Jesus ang ating paningin, sa Kanya na nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, dahil sa kagalakang inilagay sa Kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Ipinagwalang bahala niya ang kahihiyan nito, at ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pag-ukulan ninyo ng pansin si Jesus na nagtiis ng ganoong matinding puot mula sa mga makasalanan, upang kayo huwag maghina at manlupaypay. Hindi pa umaabot sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo.
At tayo po'y muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin at the cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred death for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done, he grown up on the tree? Amazing pity, grace unknown, when love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Where might the sun in darkness hide, and shut his glory see? When Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. By his might I hide my blushing face, dear cross appears. Dissolve my heart in thankfulness, and melt my eyes to tears. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But crops and reap can ne'er repay the depth of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Sitayo po tayong lahat para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga po mga kapatid. Atin pong basahin ang ating mga talatang basihan sa ating pagkakaloob mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangailangan sa tuwina. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming
dakila aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sa iyong mga biyaya at kabutihan na amin pong nararanasan magmula sa iyo sa araw-araw, Panginoon. O Diyos, una sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat na meron po kaming buhay ngayong araw na ito. Kami po'y malakas. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na Ikaw ang siyang nagtipon sa amin upang kami magkasama-sama ngayong umagang ito sa iyong bahay-sambahan. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, sa paggabay mo at pagpatnubay mo, Panginoon, sa amin. Alam po namin at kinikilala namin, O Diyos, na ang lahat ng mga bagay na meron po kami nagmumula sa iyo. Lord, salamat po sa patuloy na iyong pagsustena sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Alam po namin na merong kaming yung mga pangangailangan namin ay napupunan sapagkat ang lahat ng ito'y nanggagaling sa biyaya mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil alam po namin na ikaw ang siyang may hawak ng aming mga buhay sa araw-araw. Lord, salamat po sa mga katagumpayan na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin, sa aming pagharap sa mga kabigatan, sa aming pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Alam po namin, Panginoon, na anumang bagay ay hindi po namin mapagtatagumpayan kung hindi dahil sa kapangyarihan mo at paggawa sa amin pong mga buhay. Kaya po kami, Panginoon, ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa iyo, Lord. At salamat, Panginoon, higit sa lahat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Alam po namin, Panginoon, na kami mga makasalanan, hindi po kami kailanman karapat-dapat sa biyaya mo, Panginoon. Pero Lord, salamat dahil alam po namin na ang aming Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus upang siya ang maging kabayaran sa aming mga kasalanan. Lord, salamat po. Salamat dahil meron kaming Diyos na namatay doon sa krus na tanging siya lamang ang daan patungo sa kaligtasan. O Diyos, hayaan mo po na sa oras na ito, sa aming pagtanaw sa iyo ng lahat ng mga kabutihan mo sa amin, Panginoon, ay maghandog kami ng aming mga kaloob. Patuloy mo nawa siya sa atin ang nilalaman ng aming mga puso. Nawa, Lord, tunay nga na ibigay namin ang mga kaloob na ito na merong tunay na kagalakan magmula sa aming mga puso. Na tunay na nauunawaan namin na ang lahat ng bagay ay sa iyo. At merong puso na tunay na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat at napakaraming kabutihan na ginagawa mo sa amin, O Diyos. Lord, mapapurihan ka nawa, maluwalhati ka nawa sa mga kaloob na amin pong ihahandog. At nawa, Panginoon, magamit ang lahat ng ito para sa lalo pang pag-usad, pagsulong ng Ebanghelyo at pagpapalaganap ng iyong mga salita at pag-usad ng iyong kaharian, Panginoon. Mapapurihan ka sa lahat ng ito. At nawa, Panginoon, ang patuloy na dalangin namin sa pangangaral ng iyong mga salita, kung meron man sa kalagitnaan namin na wala pa kay Kristo, O Diyos, mangusap ka. Mangusap ka at magligtas ka nawa, Panginoon. Purihin ka. Ito po ang aming samod dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Siguro ho tayo ay nakapanood na either in person or via television or social media. Or hopefully ay hindi pa natin naranasan ang mga pagkakataon na kinakailangan nating tumawid mula sa dalawang lugar at dadaan ka sa mga malalalim na pagitan at ikaw ay tatawid sa, let's say, isang manipis na kahoy. At yung iba, maaaring nakapanood na kayo sa mga circus na tinatawag na tightrope na mga exhibitions na kung saan merong tao na tatawid sa isang linya ng tali. At siguro naranasan niya nung kayo'y bata ay kayo ay lumalakad sa mga pader. Kung kayo ay adventurous nung kayo mga bata, pupunta kayo sa ibabaw ng pader, kayo maglalakad sa ibabaw ng pader. At higit sa malamang, narinig yun na ang expression na ini-encourage at tinuturuan at tinutulungan yung mga taong ninenervyos. Ayoko, natatakot ako. Anong laging madalas na sinasabi? Huwag kang titingin sa baba. Diretso lang. Tingnan mo lang kung saan ka pupunta. At doon ka mag-concentrate. At higit sa malamang, alam niyo na kung saan patungo ang pagsisimula na ito. At dito mismo sa ganitong kaparaanan, tinawag ng writer ng Hebrews ang mga mananampalataya at ini-encourage niya ang mga mananampalataya na nasa panganib na mahulog sa pagtalikod sa pananampalataya at siya ay nagbigay sa kanila ng pinakadakila at pinaka-epektibong kaparaanan upang huwag mangyari ito. Diretso ka lang tumingin kay Kristo. At yun ang ating pinakabibigyang pansin ngayong umaga, kung saan nagsimula ang verse number 2 ng Hebrews chapter 12, looking unto Jesus. Na sa ating pagtakbo bilang mga mananampalataya, as we have studied noong mga nakaraan, ay maaari tayong tumingin sa mga ibang mananampalataya na namuhay ng may pagtatapat. At gayon din, kinakailangan nating tumingin sa pinakadakilang halimbawa na meron tayo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo magpatuloy sa takbuhin ng buhay Kristiyano. Para magpatuloy tayo sa ating pag-aaral o bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, buksan mo ang aming mga mata, kailangan naming makita si Kristo. Maraming gumagambala, maraming alalahanin, pero kailangan naming tumingin kay Kristo. Lord, hindi kami makakatapos. Mahuhulog kami, papaliyak kami, tatalikod kami kung hindi kami titingin kay Kristo. Kaya Panginoon, maawa ka sa amin. Maaaring meron ngayong naririto na nahandun na siya at malapit nang tumalikod, malapit nang tumigil, malapit nang huminto. Lord, ipakita mo kung gaano kaganda, kung gaano katangi-tangi, kung gaano kadakila, kung gaano kasarap, kung gaano nakakamangha ang aming Panginoong Hesus. Upang bawat isa sa amin ng mga mananampalataya ay tumingin sa Kanya at magpatuloy sa takbuhin na inilagay mo sa harapan namin. O Panginoon, ang lahat ng luwalhati ay sa iyo lamang. Maawa ka sa amin, O Diyos, kailangan namin ng iyong biyaya. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Well, isa ho sa ating napag-aralan ay sa Hebrews chapter 12 verse number 1 na meron maraming mga saksi na nakapaligid sa atin. Ang sabi sa Hebrews 12 verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Tayong mga mananampalataya ay napapalibutan ng maraming mga saksi. And again, ang punto rito ay hindi mga saksi na nakatingin sa atin, na nag-cheer sa atin, kung hindi mga saksi na nagpapatotoo para sa atin. That is, tayo ang nakatingin sa kanila na mga nauna nang nabuhay sa pananampalataya at nagpatuloy sa pananampalataya. Gusto ko lang humuling balikan natin sa Hebrews chapter 11, mabilis lamang ang ilan sa mga clouds of witnesses na ito that we can look to and be encouraged
and serve as our examples as we continue to run the race. Sa Hebrews chapter 11 verse 4, ang sabi ho ito, by faith Abel what? Offered unto God a more excellent sacrifice. Kung ikaw ay mananampalataya na gusto mo na mag-alay pa sa Diyos, na mas maglingkod pa sa Panginoon, you can look to an example of Abel. Sa verse number 5, Hebrews chapter 11, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because because God had translated him. For before his translation, he had this testimony, he pleased God. By faith, Enoch pleased God. Kung gusto mo mabuhay ng isang buhay na merong pagbibigay luwalhati, pagbibigay galak sa Diyos, you can look to the example of Enoch. That by faith, he pleased God. Sa verse number 7, Hebrews chapter 11, by faith what? Noah, being warned of God of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Kung ikaw ay nakukulangan sa iyong sarili, Brother Paul, alam ko, kulang ang pagsunod ko sa Diyos. Alam ko, kulang ang kasidhian ng pamumuhay ko para sa Diyos. Look to Noah. Because by faith, Noah moved with fear. Kung ikaw ay tila hindi magalaw, masyado kang lugmok sa kakarnalan, look to the example of Noah. By faith, he moved with fear. Sa verse number 11, sa verse 8, by faith, Abraham, when he was called out into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And sabi dyan, and he went out not knowing whether he went. Kung ikaw ay naririto at alam mo na may kalooban ng Diyos, pero ikaw ay urong-sulong, nagdadalawang isip sa pagsunod, ang sabi ng salita ng Diyos, by faith, Abraham obeyed. Tumingin ka sa halimbawa ng pananampalataya. Brother Paul, ang hirap. Brother Paul, hindi komportable. Brother Paul, ayoko. Inaamin ko yung alam kong kalooban ng Diyos. Ayoko. By faith, tumingin ka kay Abraham na sumunod sa Diyos. By faith. Pagdating sa verse number 17, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. Brother Paul, alam ko na may hinihingi ang Diyos. Alam ko na meron akong dapat gawin para sa Panginoon. Pero Brother Paul, pag sinunod ko ang Diyos, meron akong i-give up. Pag sinunod ko ang Diyos, meron akong kailangang bitawan. Narito ang isang ama ng tahanan na gawa niyang ialay, ilagay doon sa altar ang kanyang nag-iisang anak. Paano nagawa ni Abraham na ibigay yung isang napakahalaga, na isuko yung isang bagay na pinuturing niyang napakahalaga? By faith. Hindi by practicality. Hindi sinabi ni Abraham, marami pa akong anak. Well, sige, pwede, 13 sila, ang sakit sa ulo, bawasan natin ng isa. Nag-iisang anak. Paano niya naialay? By faith. Hindi palakihan ng muscle. Hindi patindihan ng nakitang himala. It's by faith. Now, bukod dito, meron akong gustong makita at natutunan ko ito kay John Piper na merong danger na pag sinabi natin by faith, akala natin lahat, quote-unquote, positive. Sa Hebrews chapter 11, verse 32, ang sabi niya, kailangan lang natin simulan sa verse 32, mahaba-haba. Verse 32 ang sabi, and what shall I more say? For time would fail me to tell of Gideon, of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets. Ang dami pa. Lahat ng mga mananampalataya sa lumang tipan, they all persevered and lived by faith. Anong nangyari? Anong ginawa nila? Mga kahima-himala at kahangahangang mga bagay. Verse number 33, who through faith
subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. That's Daniel. Verse 34, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, how the weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the enemies. Verse 35, women received their dead, raised to life again. Woo! Gusto ko yan! By faith, always victory. Parang puro positive. Yes? Pag tinuloy niyo ang basa sa verse 35, and others, by faith, were tortured. By faith, not accepting deliverance. By faith, they did not accept deliverance. Hindi nila tinanggap. Okay, ititigil na namin yung pagtotorture sa iyo. Basta ikailangan mo lang si Kristo. No, by faith, they persevered, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Verse 36, and others by faith had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover, of bonds and imprisonment. Meron tayong mga kapatiran sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila man ay hinusgahan ng walang katuwiran, sila ay hiniya, sila ay hinagupit, yung iba kinulong. Paano na nagawang nagpatuloy? By faith. At hindi nangyari na habang sila'y nananalangin, nayanig ang kulungan at nabuksan ng kanilang mga pintuan. Yes, nangyari yun sa mga apostol. Pero itong mga kapatid na ito na atin nung pinag-aaralan ngayon, they did not accept deliverance. Walang nangyaring quote and unquote physical deliverance sa kanila. Pero nagpatuloy sila sa kabila ng iyon. By faith. Verse number 37, they were stoned. May mga binato hanggang mamatay. Take note, they were sawn asunder. Translation literally, nilagari sa gitna. Iba yung tinaga ka. Pag tinaga, tapos agad. Could you imagine nilagari? Pero by faith, they persevered. Hindi lamang ito nakatingin, itong pananampalataya at nagpapatuloy sa pananampalataya ay hindi lang tuwing maliwanag ang araw. Kahit madilim at bumabagyo. It is by faith. So asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheep's skin and goat's skin, being destitute, afflicted, tormented. Grabe. Of whom the world is not worthy. They wandered in deserts, in mountains, and in dens and in caves of the earth. Again, they became pilgrims. Sila ay naalis sa kanilang mga sariling tahanan. Sila ay naging outcast ng sanlibutan. How did they persevere? By faith. Anong punto? They all overcame. Paano sila nagtagumpay? By faith. So makikita ho natin dito na ang totoong pananampalataya, it produces and it perseveres. Totoong pananampalataya, it produces obedience. It produces walking and pleasing God. At may mga pagkakataon na yes, by faith, pwede pa tayong bigyan ng Diyos sa pagkakataon na maka-witness ng mga himala sa ating buhay. At maaaring meron sa inyo, Brother Paul, hindi ko inaasahan yung pagtugon ng Diyos sa panalangin. Brother Paul, matagal ko nang pinag-pray yung mister ko. Brother Paul, matagal ko nang pinag-pray yung anak ko. And by faith, yes, purihin ng Diyos kung nakasaksi ka ng pagkilos ng Panginoon sa positibong liwanag. Brother Paul, hanggang ngayon, pinuusig pa rin ako. Brother Paul, dumadaan pa rin kami sa matinding kahirapan. Dumadaan pa rin kami sa matinding pagsubok.
paano ka pa rin magpapatuloy? It is still by faith. By faith. So we look hindi lamang sa mga nakatanggap ng mga mahimalang resulta. At yun, madalas yun yung gusto natin eh. Mahimalang resulta, pero pwede ka rin tumingin sa mga mananampalataya na hinawakan ng Diyos hanggang sa mapagot ang kanilang hininga. Hawak-hawak sila ng Diyos hanggang sa maputulan sila ng ulo. Hawak-hawak sila ng Diyos hanggang doon sa kagatin sila ng leon. Hawak-hawak sila ng Diyos hanggang sa huling pagkakataon habang sila'y nasusunog ng buhay. Hawak-hawak sila ng Diyos. Anong pruweba nun? They persevered by faith. Hindi sila tumalikod. Hindi sila umurong. Nanatili silang sumasampalataya kay Kristo. By faith. At itong mga napakadaming patotoo na ito at nagpapatotoo, nakatingin tayo sa kanila. At dahil napakaraming patotoo, ang sabi ng salita ng Diyos, we must prepare as we have studied. Wherefore, seeing so great a cloud of witnesses, let us, what? Lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. Ating isang tabi yung mga pabigat. Ano ito? Mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong pagtakbo. At sabi niya nung isang mangaral, hindi mo dapat itanong kung kasalanan ba ito. Ang unang tanong, nagpapabigat ba ito? Dahil may pagkakataon ng mga Kristiyano, ang kaisipan, well, hindi kasalanan gagawin ko. Well, nakakatulong ba sa iyong pagtakbo? And then hindi lamang yung mga pabigat ang kailangan mong isang tabi. Ang sabi ng salita ng Diyos, and the sin which does so easily beset us. Yung mga kasalanan na sa translation sa ESV, and the sin which clings so closely. At we have studied, tayo mga mananampalataya, yes, tayo binanal na ng Panginoon, pero may nakatahan pa rin sa ating kasalanan. Romans chapter 7 verse 21, I find then a law that when I would do good, what? Evil is present. This is the Apostle Paul. Hindi ito karnal na Kristiyano. Hindi ito small time, hindi ito bagong mananampalataya. As experienced and veteran as it comes, the Apostle Paul, when I desire to do good, evil is present with me. Gusto kong maglingkod, gusto kong magbigay, gusto kong magtapat. At tuwing gusto kong gumawa para sa Diyos, consistently, evil is present. Ganong kalapit ang kasalanan. Kaya dapat tayong patuloy na sumatrabaho upang isantabi, upang alisin ang kasalanan. Paano ito aalisin? As we have studied before, by repentance and mortification. Pagsisihan natin. Sa biyaya ng Diyos, pagsisihan natin. At sa biyaya rin ng Panginoon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, labanan natin at patayin natin. Pero gusto ko lang magbigay ng paalala. Una, manggagaling sa Matthew chapter 7 verse 3. As we strive sa biyaya ng Diyos na alisin ang mga kasalanan, merong panganib na, Brother Paul, wala akong makitang kasalanan na alisin. Yes? Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 3, and why beholdest thou the mote that is in thine brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Kating-kati ka na alisin yung puwing sa mata ng iba, pero baliwala sa'yo yung malaking kahoy sa sarili mong mata. Mga kapatid, kung magiging honest tayo, madalas tayong ganon. Uy, mali siya. At busy ka sa pagturo ng mali ng iba. Pero hindi mo tinatrabaho yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata. Put it away. At isang magandang tulong, as we have studied before, some years ago, napakagandang tulong kung merong mabubuti at matatapat na mga mananampalataya
na ipapaligid mo sa iyong sarili na magiging honest and loving enough na i-point out yung mga kasalanan sa buhay mo. Ang sabi ng Proverbs 27 verse 6, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. So paligiran mo ang sarili mo ng mga tapat na kaibigan by say matapat. Hindi lang basta, totoong friend, lagi niya akong sinusupon. No, totoong friend na kahit masasaktan ka, sasabihin niya. At magbibigyan ka ng pagkakataon na alisin yung kasalanan. Hindi lamang yun sa Psalm 139 verse 23. Psalm 139 verse 23 ang sabi, search me, O God. Mga kapatid, nakakatakot ito. May mga investigador na kayang maloko ng mga kriminal. Yes? Ang galing magtago ng ebidensya. Sino makakapagtago sa Diyos? Sino makakapagkubli sa harapan ng Diyos? Hindi to kayang itago ng ngiti mo. Hindi to kayang itago ng I love you brother mo. Hindi to kayang itago ng praise the Lord mo. Kita ng Diyos lahat. At itong Diyos na nakakakita ng lahat, aanyayahan mo ngayon, Lord, search me. At minsan makakagimbal at nakakapanghina. Dahil pag ikaw ang nag-search sa sarili mo, madalas, okay lang ako. Pero pag hinayaan mo ang Diyos na sumaliksik sa iyo, makikita mo kung gaano tayo kakulang at kahina. Search me, O God, and know my heart. Try me. Subukin mo ako and know my thoughts. Lord, hindi lang yung ginagawa ko, even my thoughts. Yung iniisip ko. Mamaya, meron dito, hindi mo nga iniiwanan yung asawa mo, pero ilang beses mo nang iniisip, iwan yung asawa mo. Hindi ka nga nangangalon niya, pero ilang beses mo nang iniisip. Hindi ka nga nangongopya ng madalas, pero ilang beses mong iniisip. Hindi ka nga nagnanakaw, pero ilang beses ka naglalaway. Hindi mo nga ginagawa yung mga ginagawa ng mga hindi ligtas, pero ilang beses kang naiinggit sa mga hindi ligtas. Pasalamat sila, Kristiyano ako. No, pasalamat ka at Kristiyano ka. Bakit sila ang magpapasalamat na Kristiyano? Ikaw ang magpuri na Kristiyano ka. Verse 24 ang sabi, and see, Lord, see, search and see if there be any wicked way in me. Saligsigin mo ako, Diyos, kung merong masama. At paano natin gagawin ito? Isa sa mga praktikal na paraan ito, sa iyong personal na pagbabasa ng Biblia, pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sa iyong pakikinig ng salita ng Panginoon, hilingin mo sa Diyos na gamitin niya ang liwanag ng kanyang salita para i-expose yung mga kasalanan. Halimbawa, pupunta tayo sa church. Lord, pupunta kami sa church at alam ko na may magtuturo at mangangaral ng salita ng Diyos. At Lord, pakiusap, gamitin mo ang salita ng Diyos. Gamitin mo ang iyong salita na maging liwanag para i-expose pa ang mga kulang ko. I-expose pa ang mga kahinaan ko. I-expose pa ang mga kasalanan ko. Lord, please! Gusto kong tumakbo. Kailangan ko isantabi yung mga pabigat at kasalanan. Gamitin mo ang salita mo. I-expose mo. Huwag mo akong hayaan na magtanggol sa sarili ko. Huwag mo akong hayaang magpalusot. Gamitin mo ang katotohanan ng iyong salita para durugin ang lahat ng palusot. Lahat ng pagdadahilan. Lahat ng pagkukunwari, lahat ng pagpapanggap na espiritual, please, gamitin mo ang iyong salita. Hindi sa kanya, hindi sa kanila, sa akin, kailangan ko. Dahil kung hindi ako makakatakbo.
kailangan ko, kailangan natin. At hiwalay sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi natin magagawa ito hiwalay sa Kanya. So that's the preparation in us. Now, last Sunday, natapos natin yung pangatlong punto, the instruction for us. Anong instruction? Ang sabi, and let us run with patience. Actually, this is the only command. At lahat ng nasa paligid nito, paano ka tatakbo? Ang utos sa atin ay tumakbo. Paano ka tatakbo? Laying aside every weight, laying aside every sin. Paano ka tatakbo? Run with patience. Run with steadfastness. Run with endurance. Tumakbo ka ng may pagtitiis. Tumakbo ka ng may pagpapatuloy. Huwag kang titigil, huwag kang hihinto, huwag kang tatalikod. Tuloy sa takbo ng pananampalataya kay Kristo. Ano ang tatakbuhin natin? The race. If you remember last Sunday, we pointed out that this word race, meaning a struggle or a battle. Ibig sabihin, hindi ito madali. Hindi ito 50 meters. Hindi ito yung takbong, ito yung takbo na nakakapagod. Takbo na nakakadrain. Takbo na makakasubok talaga sa kakayahan natin. And guess what? Mabilis mong makikita sa takbuhin ng pananampalataya na hindi tayo malakas. Minsan, di ba nasubukan nyo na yun? Lalo na siguro sa mga hindi lagi naglalaro ng basketball, akala mo okay ka pa rin. Hindi kaya yan, laro tayo. Nakakadalawang balik pa lang sa court. Sab. Nakita mo agad na, hindi, mahina na. Hinihingil na agad ako, kaya kulang sa practice. Mga kapatid, sa takbuhin ng pananampalataya, napakabilis mong makikita kung gaano tayo kahina. Hindi palakihan ng muscle. Hindi paramihan ng pera to. Ito ay mahirap na takbuhin. Pero ito yung pag-asa na napag-aralan natin last time, itong mahirap na takbuhin na ito is set before us. Inilagay sa harapan natin. Ibig sabihin, hindi ito aksidente. Ito ay inilagay. Ibig sabihin, merong purpose. May layunin. At ang naglagay nito ay walang iba kung hindi ang Diyos na tumawag at nagligtas sa atin. At anumang takbuhin at kahirapan na inilagay ng Diyos sa atin, nalalaman natin, as we have studied from Romans chapter 8, we know that all things work together for good. Hurtful. Napakahirap naman itong takbuhin na nilagay sa akin sa harapan ng Panginoon. It's for your good. It's for your good. It's for our good. Ganon tayo kamahal ng ating Ama. So anuman, kung ikaw ay Kristiyano, anuman ang pinagdadaanan mo, and yes, I'm being serious, anuman. Because ang sabi ng Bible, all things work together for good ng mga anak ng Diyos. Kahit sa tingin natin ay hindi maganda, kahit sa tingin, kamakailan may naka-fellowship akong isang manggagawa. Sabi niya, dati akong part ng Philippine team ng Aranis. Ano niya, Aranis? Philippine team siya. Dati rin siya naging instructor, dati rin siya naging sundalo, bago siya naging Philippine team Aranis, sundalo muna siya ng 10 years, pero hindi niya binigay yung detalye, pero ang sabi niya, nakulong ako ng 2 taon at 3 buwan at 17 araw. Natandaan ko pa yung number kasi ilang beses niyang inulit. 2 taon, 3 buwan, 17 araw. Pero meron siyang sinabi na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, at pinapasalamat ko sa Diyos na nakulong ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na nakulong ako. Kasi dun sa kulungan, napakinggan ko ang ebanghelyo at ako'y niligtas ni Kristo. At ngayon siya'y nagpapastor somewhere sa isang pabahay dyan sa Pandi. Yung isang napakasama at napakasakit at napakabigat at sa tingin ng iba, kahiya-hiya, ay naging sa ikabubuti niya.
Remember Brother Edgar Estohero? Edgar Kembao? Estohero tuloy, sorry, nakita ko pareho silang Edgar. Brother Edgar Kembao? Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa cancer na ito. Dahil ang cancer ay ginamit ng Diyos para siya makakilala sa Panginoong Hesukristo. Ano man ang ating bigat, ano man ang pagsubok at hirap sa takbuhin na inilagay ng Diyos sa harapan muli, hindi aksidente at lalong hindi nagkamali ang Diyos. Please take hope. Inilagay yan ng Diyos dahil mahal ka niya. Hindi para wasakin. Yun ang gusto ng dyablo, para wasakin ka. Yun ang layunin ng demonyo, para huminto ka at umatras ka. Pero ang layunin ng Diyos, kaya niya inilagay sa harapan mo yan, ay para banalin ka. Tayo. And lastly, number 4, the inspiration before us. The inspiration before us. Ang author ng Hebrews ay nagsabi at binaling ang paningin ng mga mananampalataya, take consideration, pay attention to this many witnesses. Hebrews chapter 12 verse 1. So create a cloud of witnesses. Itong mga bayani ng pananampalataya. Pero narito ang isang katotohanan. Lahat ng mga in-enumerate sa Hebrews chapter 11 na mga heroes of faith, lahat sila ay hindi perpekto. Yes? Si David ay hindi perpekto, si Samuel ay hindi perpekto, si Samson lalo na ay hindi perpekto, si Isaiah ay hindi perpekto, si Daniel ay hindi perpekto. Wala sa kanila. Ang mga apostol ay hindi perpekto, o sino mang mga mananampalataya na basahin niyo ang kanilang biography, hindi perpekto. Meron at merong kulang. Kaya hindi sila ang ating ultimate inspiration. Hindi sila ang ating ultimate example. Ang ating ultimate example ay walang iba kung hindi siyang perpekto na ibinigay ng ating Panginoon. At walang iba yon kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Si Enoch, as we have read kanina, he pleased God, pero hindi perfect. But Jesus Christ perfectly pleased the Father. Si Daniel, he stopped the mouths of the lions. But Jesus Christ stopped the mouths of the false teachers. Si Moses, he forsook Egypt. Kung naalala niyo, we studied 3 weeks ago. He forsook the treasures of Egypt. But Christ, Jesus, forsook heaven. David defeated Goliath, but Jesus, listen, Jesus defeated death itself. Saan mo mang anggulo tignan, sa timbang, sa reach, sa record, undefeated champion. As we run the race, we must fix our eyes on Jesus. Looking unto Jesus, Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus. While you run, you look to Jesus. Yes, consider mo yung mga kapwa mo mananampalataya, meron kang encouragement at matututunan sa kanila, pero we must fix our eyes to Jesus. So hindi pwede, basta kay Kristo lang ako nakatingin. Hindi. Sabi rin, consider mo yung cloud of witnesses. Pero may makikita kang pagpalya sa kanila, keep your eyes on Jesus. Nung pinagbubulayan ko ito mga kapatid, napakabiyaya ng Diyos sa atin. Dahil kung si Kristo, again, no fault kay Kristo. Ang fault ay nasa atin. Dahil kung kay Kristo lang tayo nakatingin, siya'y perpekto, pero pag tingnan mo yung sarili, ano makikita mo? Perpekto o puno ng kakulangan? Sinong puno ng kakulangan? Lahat tayo. So pag ikaw ay nakatingin lang kay Kristo na perpekto, paano to? Hindi ko kaya yan? Patatapos ko ba? Makakatakbo ba ako? Perpekto ako, hindi. Ayun, considera mo yung great clouds of witnesses. Perpekto ba sila? Hindi. Pero nakatakbo pa rin sila. At nakatapos pa rin sila. Sana hindi yung pagkamalan. Hindi ito palusot
sa mga pagkukulang at kasalanan. Pero ito'y encouragement na sa kabila ng mga pagkukulang at kasalanan, pwede ka pa rin magpatuloy sa takbuhin ng pananampalataya. Kagaya ng mga pananampalataya sa lumang tipan. Looking unto Jesus, He is the author. He first called attention sa mga many witnesses, but we must focus on the Lord Jesus Christ. He is the author and finisher of our faith. Bilang author, meaning He is the leader, the originator, o ang gamit o ibang salin, He is the pioneer of our faith. Bilang originator, lahat ng nagliligtas na pananampalataya mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay galing sa Kanya. Ang pananampalataya ni Abraham, ang pananampalataya ni David, ang pananampalataya ni Daniel, ni Enoch, ni Noah, ang lahat ng pananampalataya ay nakatutok at nakatungtong sa ating Panginoong Hesukristo. Walang totoong pananampalataya na hiwalay sa Kanya. At ang lahat ng totoong pananampalataya ay nagsisimula sa Kanya. He is the author of our faith. But the better understanding here is Jesus is the primary example of our faith. Pagdating sa pagsunod sa Ama, pagdating sa paggawa ng kalooban ng Ama, pagdating sa pamumuhay ng walang kasalanan, ang pangunahing example natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. So John chapter 8 verse 29 ang sabi, and He that sent me, sabi ni Jesus, is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please Him. O nawa maging desire natin yun. Nagawin natin, tulungan tayo ng Diyos. Nang tanong ay hindi, ano ba yung gusto ko? No, ano ba yung makakapagbigay lugod sa Diyos? Ang gusto ko kasi ngayong Sunday, magstay lang sa bahay eh. Alam mo yun, ang gusto ko kasi ngayong Sunday, tinatamad ako eh. Yun yung makakalugod sa akin. Pero anong makakalugod sa Ama? At ang ating Panginoong Yesus ginawa, lagi ang makakalugod sa Ama. At sa kanyang pamumuhay, Hebrews chapter 4, verse number 15, ang sabi, in all points, He was tempted like as we are, yet without sin. Isang buhay na perpektong sinunod ang kalooban ng Ama ay isang buhay na perpektong hindi nagkasala. At ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient. Isang buhay na perpektong halimbawa ng pagpapakumbaba at perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yes, sumunod siya hanggang sa kamatayan doon sa krus. He is the perfect primary example of our faith. He is the author of our faith. But not only the author, but also the finisher. Ibig sabihin ng finisher, He brings it to completion. Siya ang nagpupuno, siya ang nagpapasakdal, as we have read kanina sa Tagalog translation. Hindi lamang siya ang pangunahin o simula ng ating pananampalataya, but He is the very foundation ng ating pananampalataya. He is also the finisher. He brings our faith into completion. Hindi lamang siya nagsimula, kundi siya ay nagtapos. He sustains and secures our faith. Na sa kabila ng pagharap sa maraming mga pagsubok, sa pagharap sa maraming mga kahirapan, sa pagharap, yes, maging sa mga pag-uusig, alang-alang sa pananampalataya, ang nagsusustena sa ating pananampalataya walang iba kung hindi si Kristo. Ang sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, andun ang ating kumpiyansa, being confident of this very thing, that He which began a good work in you will perform it. He will finish it. Ilang pong taon na yung pinirmahan ni Gloria Arroyo na release ng tren hanggang Pampang. Hindi pa rin tapos. At maraming mga proyekto ang gobyerno sinimulan ilang dekada na, pero tumigil na. Mga kapatid, pag Diyos ang nagsimula ng gawa ng pananampalataya, sigurado tatapusin niya ito. At kung merong primary example na tumakbo, sumunod hanggang sa uli, hanggang sa kanyang huling hininga, walang iba yun kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Nang sabi niya, Father, into Thy hands I commend my spirit. At siya ay namatay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the author and finisher of our faith, balik tayo sa verse number 2, who for the joy that was set before Him
Dahil daw doon sa kagalakan na inilagay sa kanyang harapan. And again, going back to verse number 1, the race that is set before us, na ito naman, the joy that was set before Christ. At sino naglagay nitong joy na ito? Walang iba kung hindi ang Ama. Ano itong mga kagalakan na ito? Let me just suggest a few. Number 1, the joy of accomplishing the will of the Father. Yung kagalakan na magawa niya ang kalooban ng Ama. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me. Ang pagkain ko is equivalent ang buhay ko. And we can even say, it is my joy. The joy is to do the will of Him that sent me. O mga kapatid, nawa, kailangan natin ito. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, madali tayo makukumbinsin ng sanlibutan na ang joy ay masusumpungan sa yaman. Na ang joy ay masusumpungan sa maganda o poging boyfriend. Na ang joy ay masusumpungan sa napakataas na degree na iyong mararating sa pag-aaral. Na ang joy ay masusumpungan kapag nasama ka na sa mga listahan ng top influencers. Ang joy ay masusumpungan kapag meron ka ng 5 million followers or subscribers. Brother Paul, ang joy ay masusumpungan pag meron ka ng consistent na cash inflow na kahit hindi ka na magtrabaho, kumikita ka ng 100,000 buwan-buwan. Yun ang joy. Sang-ayon sa sanglibutan. At kung hindi tayo mag-iingat, makukumbinsi tayo ng sanlibutan na ang joy ay yung perpekto kang malusog. Na ang joy ay yung perpektong walang utang. The joy is to obey the will of God. It was the joy that was set before Christ na magagawa niya ang kalooban ng Ama. And the joy, and this is number 2, the joy of redeeming a peculiar people for Himself. The joy of redeeming His bride, the church. That is His joy. Ang sabi ng Titus chapter 2 verse 13, ang sabi, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. By the way, sa verse na yan, great God and Savior Jesus Christ is just one. Verse number 14, who gave Himself for us, that He might redeem for us from all iniquity and purify unto Himself a what? A peculiar people, zealous of good works. Binigay niya yung kanyang sarili para tayo ay matubos. Binigay niya yung kanyang sarili para tayo ay malinis at ano daw, maging katangi-tanging mga tao niya para sa kanya. To redeem a peculiar people for Himself. And guess what? This joy is to be exalted. Pangatlo, so number 1, the joy of doing the will of the Father. Pangalawa, the joy of redeeming His people. Pangatlo, the joy of being exalted and bringing glory to the Father. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. Ito yung dakilang verse ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa Philippians 2:8, and being found in passion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Naging siyang mapagkumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Ano naging resulta? Verse 9. Wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and of things in earth and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. That is His joy. Na mangyari yung disenyo at kalooban ng Ama, that the Son will be lifted up and ultimately to the glory of God the Father. At mga kapatid, I hope kahit kaunti, mag-gets natin ito. That we will strive for excellency to the glory of God the Father.
Kung dumating ang araw na loobin ng Diyos na maging kilala kang YouTuber, maging kilala kang businessman, masama ka sa Forbes list of most wealthiest 500 people in the world, I hope na yung mataginting na kalagayan will be for the glory of God the Father. So yes, mga kapatid, mga young people, strive for masteries. Anumang larangan ka nilagay ng Diyos, be the best for the glory of God the Father. So it's the joy of doing the will of God the Father, the joy of redeeming His people, the joy of bringing God the glory. And for the joy that was set before Him, dahil sa kagalakan na ito, anong nangyari? He endured the cross. Tiniis niya ang krus. Mga kapatid, huwag niyo sanang pagkamalian. Hindi si Diyos siya na nagkatawang tao, yes, pero hindi ay pinako, wala lang. He endured the cross. Dama niya yung hirap, dama niya yung bigat, dama niya yung bawat sakit. At actually, mas mabigat. Bakit? Tayo ay makasalanan at dapat lang parusahan, pero siya walang sala at tumanggap ng parusa. Ganong bigat yon? Sino mas nabibigatan? Yung kriminal na nakulong o yung walang ginawang kasalanan pero nakakulong? He endured the cross. At ang sabi ito, despising the shame. At isa ito sa pinaka mahirap sa atin. Sino dito gusto napapahiya? Taas ang kamay. Uy pare, napahiya ako kanina. Very good. Walang ganun. Ayaw natin yung napapahiya tayo? Ayaw natin yung mababa ang tingin sa atin? Ayaw, madalas hindi kaya ng ego natin na tayo ay tinuturing na walang kwenta. Ano ibig sabihin mo wala akong kwenta? Ano ibig sabihin mo? Ayaw natin yun. Pero kung tayo ay mga tunay na tagasunod ni Kristo, tayo ay hihiyain ng sanlibutan ito. And the only way to overcome that, to be able to despise the shame, is to look unto Jesus Christ. At ano naging resulta? He is set down at the right hand of the throne of God. He was exalted. It is an expression of Christ's majesty and glory, of the honor, yung karangalan na ibinigay sa kanya ng Ama, na siya ay nasa katawang lupa. Yes, siya ay nagkatawang tao. Hanggang ngayon, dala-dala ni Jesus ang kanyang katawang tao. At nasa kalagayan na yun, ngayon siya ay nasa exalted na kalagayan. Siya ay niluwalhati ng Ama at binigyan ng pangalan na higit sa pangalan ng iba. Ito ay nagpapatungkol sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. At listen mga kapatid, kung sa biyaya ng Diyos, tayo ay magpapatuloy sa pananampalataya, tatakbong matapat sa kalooban niya. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 17, na dito tayo matatapos, Romans 8:17. And if children, then heirs. Mga tagapagmana ng Diyos, heirs of God, and joint heirs with Christ. Anong kasunod? If so be that what? We suffer with Him. If you endure suffering for Christ, at manatili kang tumatakbo sa pananampalataya, and you will run with patience kahit na mahirap at mayroong mga pagdurusa at maaaring magdulot ng kahihiyan sa pangalan mo. Okay lang ng kahihiyan sa pangalan natin, wag lang kahihiyan sa pangalan ni Kristo. Anong kasunod? That we may be what? Glorified together. Together with whom? Together with Christ. O mga kapatid, hindi liko ang Diyos. Si Jesus na nagtapat at nag-endure ay niluwalhati ng Ama. At tayong mga mananampalataya na magtatapat at magpapatuloy sa pagtakbo and will run with patience the race that we set before us will also be glorified together with Him.
Ito lang ang paraan para ma-overcome natin yung sakit, yung kahihiyan na maaaring ipukol sa atin ng sanlibutan. Looking unto Jesus. So as we run this race of faith, consider natin yung cloud of witnesses. Pero wag tayong mawawala sa pagtingin sa ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami. Ang daming umaagaw ng aming paningin. At maaaring meron sa amin ngayon, O Diyos, ay nakatingin na sa ibang mga bagay. At baka mamaya meron kaming ibang mga bagay na inaasahan na yun ang magiging source ng lakas namin para magpatuloy. Maaaring meron dito ay nakadepende na sa pera, sa trabaho, sa kalusugan. At doon na sinusubukang hugutin yung lakas para magpatuloy. Hanggat malusog, hanggat may pera, hanggat may trabaho, hanggat walang problema, sinusubukan namin hugutin doon yung lakas. O Panginoon, mabilis matutuyo ang mga balon na ito. Mabilis kaming papaliha at makikita kung gaano kami kahina. O Panginoon, dalin mo kami. Dalin mo kami kay Kristo. Ituro mo kami sa Kanya. Sa mga panahon na natutukso kaming tumingin sa aming sarili, ituro mo kami sa Kanya. Sapagkat siya ang perpektong halimbawa. Siya ang simula at katapusan ng aming pananampalataya. O Panginoon, nawa tumingin kami sa iyong mga pangako, sa mga naghihintay sa amin na mana at biyaya mo, O Diyos, at patuloy na magsilbi itong lakas upang kami tumakbo ng may pagpapatuloy. Muli, O Diyos, gamitin mo yung mga salita upang patuloy kaming banalin. Lord, kami nakikiusap sa sino mang naririto na mga hindi patunay na mananampalataya. Ituro mo rin sila kay Kristo na tanging nag-aalis ng mga kasalanan. Na tanging daan patungo sa iyo, na tanging kanyang kamatayan sa krus, at muling pagkabuhay ang pag-asa ng kaligtasan ng isang makasalanan. Nawa, dalin mo sila kay Kristo para sila ay maligtas. Salamat po sa iyong salita. At gamitin mo ang liwanag nito upang i-expose pa ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Lord, tulungan mo kaming isantabi ang mga bigat, isantabi ang mga kasalanan, patayin ang mga kasalanan na nakatahan pa sa amin, upang magpatuloy kami sa pagtakbo sa pananampalatayang Kristiyano. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at naawitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. What purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po sa bawat isa na narito, maging sa ating mga nakasama online. Again, I would like to encourage ang bawat isa. Pagbulayan natin ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan ngayong umagang ito. At nawa, patuloy itong gamitin ng Diyos upang maging kalakasan natin sa pagpapatuloy sa ating pagtakbo. Ingatan at gamitin tayo patuloy ng Panginoon at sa ating pag-iwahiwalay nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Mga kapatid, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po. Magandang tanghali. Dito nagtatapos ang ating umaga, ang unang gawain. A reminder ho, 2:00 ng hapon ang ating second service. And pagkatapos ng second service ang ating prayer meeting. And pagkatapos noon ang youth fellowship po. God bless po. Magandang tanghali.